Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ito pong lesson na ituturo ko sa inyo ay meron lang po kayo tatandaan na isang salita. Okay, na yan po ang tutulong sa inyo para marami po kayong magawang English sentences o marami po kayong magawang mensahe sa English. Ganun lang kadali. Okay? Tapos po, ito po ay lagi pang ginagamit ng mga magagaling na sa English. Kaya po, makakahabol po agad yung mga baguhan. Hindi po kayo mapaghuhulihan. So sana tapusin niyo po itong ating video. So yung salita na sinasabi ko po ay ito pong salitang get na ang ibig sabihin niyan ay umpisahan o kaya baguhin. Yung dalawang salita lang pong yun. Yun yung ideya para sa get natin. Umpisahan o kaya baguhin. Katulad po nito, magbihis ka na. Itong pag in English ay get dressed. Meron kang babaguhin diyan. Kung hindi ka pabihis, so magbabago ka. At ang pagbabago mo ay ikaw ay magbibihis na. Okay? Binabago mo yung iyong state o estado. Hindi ka bihis tapos ikaw ay magbibihis. Yun po yun. Doon naman sa action na sinasabi ko, ito naman yung aking halimbawa. Rumatsyada ka na o umalis ka na. Okay? Ibig naman sabihin yan ay umpisahan mo nang gawin yung naturang aksyon. So yung baguhin, para yan sa estado. Katulad nitong magbihis. Mula sa hindi bihis, magbibihis ka. Tapos yung sa action, umpisahan mo naman. Yun yung ideya ng get. So yun lang naman yung dapat yung tandaan para sa get. Umpisahan yung action at saka baguhin yung estado o kondisyon. Yun lang. So ito po yung mga halimbawa ko. Magbihis ka na, get dressed. Rumatsyada ka na o umalis ka na, get going. Magpakasal ka na, get married. Yan, ito po ay state o estado. Mula sa hindi ka kasal, baguhin mo na, magpakasal ka na. Ganun po yun. Okay? So, sana makikitandaan po ito. Itong mga salita pagkatapos po ng get. Itong dress, going, married, started, walking, working, cooking, cleaning, practicing, listening, searching, moving. Kasi yan po ang laging kapartner po ng get. Okay? Katulad po nito, lagi po itong kailangan, maglinis ka na, get cleaning, magtrabaho ka na, get working, tapos maghanap ka na, yan, gamit na gamit din po yan, get searching. So, ang maganda pa po dito sa get, nasasabi mo yung eksaktong ideyang gusto mong sabihin sa English. Na yung tao ay pinagbabago mo ng estado o kaya pinag-uumpisa mo na gawin yung naturang aksyon. Okay? Kung gusto nyo po itong dagdagan ko pa po, para mas gumaling pa po kayo sa paggamit ng get, dadagdagan natin yan. I-comment nyo lang po. Okay? So, sana makikitandaan nyo po ito. Dalawang salita lamang po yan. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, nagpapakolekta ako ngayon ng dalawang salita lamang, makakapag-English na kayo. At napakarami ko na pong ginawang mga videos na sana panuorin nyo naman at tandaan nyo para gumaling po agad kayo mag-English. Okay po? Merong pong dalawang salita lamang, makakapagtanong na kayo at merong dalawang salita lamang at hindi kayo magtatanong kundi gagawa kayo ng statement. Gano'n naman po. So at saka ito, nagawa naman tayo ng pag-uutos, di ba? So sana panoorin nyo lahat ng mga videos natin kasi para rin naman sa inyo yun, di ba? So maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe sa ating page para magbigay ng tulong at doon po sa mga gusto magbigay ng gift gamit ang stars na makikita nyo sa ating comment section. Maraming salamat din po. At doon po sa bibili po sa Shopee, kung gusto nyo magbigay ng tulong sa pagbili nyo lang po sa Shopee, makakapagbigay po kayo ng komisyon, maaaring piso, 2 hanggang 3. Okay, na walang dagdag na presyo
doon sa inyong bibilhing item. Mapa-item nyo o item dito sa page natin. At saka sana naman po, paramihin po natin ang members ng ating page gamit po ang like and share. Okay po? So maraming salamat po. Pag-aralan ng maigi ito ha. Tandaan. At saka sana gumaling po agad kayo sa English gamit po itong ating lesson na ito. Maraming salamat po.